Kamusta air signs? Welcome to Like a Tarot. Gamit ang personalized cards, alamin natin kung ano ang message ng person mo sa iyo. Pero syempre, pwede rin ipakita kung ano yung nasa isip mo or nararamdaman. Kasi connected ka sa person mo. Siya nga pala, marami pong salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga air signs? Love hurts. Iba-ibang person ito pero parang umuulit-ulit na lang sa sitwasyon mo. Yung palagi kang nasasaktan. Handa na ako na pakawalan ang third person. Ang ilan sa inyo nahuli mo yung person mo. Hindi talaga maganda na pinagsasabay yung dalawang relasyon. Tatlong card pa yung kailangan natin. Hindi kita kaya i-let go. May person na blinak na yung person, nag-move on na kahit na mahal mo itong person mo na ito. Hindi kasi makatarungan yung ginagawa niya sa iyo. Mukha ang ilan sa inyo, kumonsulta ka na rin sa mga pulis. Or meron nang pumapagitna para matapos yung problems niyo. Casual relationship. Kasi ang ilan sa inyo, yung trato sa iyo ng person mo, parang wala nang rules. Wala na rin commitment. Hindi mo alam kung ano yung pinapatunguhan ng relasyon nyo. At dahil sa gusto mo ng kasagutan, ang ilan sa inyo, nagpapahula ka pa. Para lang malaman mo kung ano yung mangyayari sa relasyon nyo. Ang ilan sa inyo, yung kutob mo at saka yung reaksyon ng person mo ang nagiging guide mo. 12 ang zodiac sign pero kukuha tayo ng 4 na nangunguna na tinutukoy ng personalized cards. Sagittarius, maybe ang ilan sa inyo, ito yung zodiac sign mo or zodiac sign ng person mo. Capricorn. Aries. At ang huling card ay Cancer. Ngayon guys, ang reading natin ay aalamin natin ang clarity. Ang feeling mo sa situation at saka ano yung pananaw na dapat isaalang-alang or i-consider. Alamin din natin kung paano mo i-handle ang sitwasyon. Kukuha din ako ng charms sa huli para sa additional clarity. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1-week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Kunin muna natin lahat ng cards mo. Ang bottom of the deck, the Wheel of Fortune. Ipinapahiwatig ng card na ito na kung ano man yung pinagdaraanan mo sa buhay, magkakaroon ng pabor na sitwasyon sa iyo. Kung natatagalan ka,
kung bakit ang tagal mabago ng cycle ng buhay mo. Worth it naman ito kapag natamo mo na. At saka merong plano ang universe para sa iyo na mas makakabuti para sa buhay or journey na tinatahak mo. Ito naman yung feeling mo sa situation. 7 of Pentacles, Page of Cups, at 8 of Pentacles. Ang ilan sa inyo, matagal ka na naghahanap ng trabaho at magkakaroon ka na nito. Maganda yung kumpanya na mapapasukan mo at saka susubukan nila kung gaano ka kagaling sa trabaho na inaplayan mo. Ang ilan sa inyo sa career, kahit na hindi maganda yung nagiging sitwasyon mo, 2 cards naman yung nagsasabi na magiging pabor pa rin yung career or negosyo sa iyo. Mas mag-focus ka sa improvement at saka kung ano yung demand ng negosyo or ng career. Ang ilang single, hindi naging maganda yung relasyon mo sa nakaraan, kaya mas nag-focus ka sa financial at maganda ang nagiging resulta nito. May mga panahon na nagbabago yung feelings mo or naiisip na magkaroon ng relasyon, pero kailangan magbigay ka ng oras kasi kung hindi, mawawala din ito sa iyo. Sa mga nasa relationship, itong 3 cards na ito ang nagsasabi na very positive pagdating sa relasyon. Kasi merong engagement, merong magsasama na kayo ng person mo. Ang warning lang ay huwag gawing perfect yung relasyon kasi wala namang ganon. Mahalin mo din or kailangan yung pag-usapan ng person mo kung ano yung gusto at saka ayaw or dapat baguhin sa relasyon. Kakulangan sa oras ang problem. 8 of Cups, Knight of Cups, at 7 of Cups. Ito naman yung pananaw na dapat mong i-consider or isaalang-alang. Sa financial, ang advice ng cards ay wag lang basta mag-focus ka sa money. Kailangan magkaroon ka rin ng focus sa emosyon at saka spiritual. Lalo na't magiging maganda yung takbo ng negosyo mo, career at money. Pero syempre, good man ito or bad, walang permanente. Kaya pangalagaan mo ito at saka mag-ingat din sa mga taong nangangako, lalo na pagdating sa investment. Ang ilan sa inyo, nakatatlong cards ka na hindi ka naghahanap ng karelasyon. Pero may mga potential person na magkakagusto sa iyo. Pero kahit hindi mo intensyon na magmahal, titibok yung puso mo sa potential person na may hirapan kang pigilan yung sarili mo. Sa mga single or nasa relationship, pagdating sa love, ay walang perfect na panahon. Kusa itong dumarating or kusa ka rin na nakakapagdesisyon. At saka 2 cards na yung nagsasabi ng ilan sa inyo na nasa relationship, desidido ka na magkaroon ng future ang relationship nyo ng person mo. Maraming magandang pagkakataon na darating pero yung puso mo ang susundin mo. Ace of Wands, the Lovers, at 4 of Cups. Ito naman ay kung paano mo i-handle yung situation. Sa kalusugan, may mga unhealthy habit ka na nahihirapan kang pigilan. Pwedeng sa alcohol o kaya sa pagkain. Huwag mong biglain yung sarili mo, lalo na kung hindi naman ready yung isip mo, katawan mo o kaya puso mo. At saka pangalagaan mo yung sarili mo at saka yung maging desidido na gumaling ka or maiwasan yung mga unhealthy na habit.
Iwasan na magkaroon ng worries at saka pangalagaan yung puso. Sa mga single or nasa relationship, ang advice ng cards ay magkaroon ng healing at saka forgiveness sa sarili at saka sa person. Magkakaroon na ng magandang pagkakataon para sa mga single, nakaapat na cards ka na, pero may posibilidad na pakawalan mo ito dahil na rin sa personal problem mo, yung mga trauma ng nakaraan. Sa mga single, ipinapaunawa ng cards na kung meron nang natapos, tapos na yon. At saka yung decision na gagawin mo ngayon, ikaw iyan. Kaya mahirap maisisi sa iba kung ano man yung sarili mong desisyon, total hindi naman na sila connected sa iyo. Kaya kailangan mo ng healing. Sa mga nasa relationship, dalawang cards na yung nagsasabi na matatag, matibay ang relasyon niya ng person mo at saka yung nagkakaintindihan kayong dalawa. Pero nagkakaroon ng problem ang isa sa inyo na naaapektuhan ang relasyon. Kung meron kang personal problem, huwag mo itong isipin na mag-isa. Para hindi magkaroon ng malaking problema yung kinakaharap mo, maigi na kayong dalawa yung mag-isip sa posibleng solusyon na makakabuti sa relasyon nyo. At saka hindi rin makakatulong yung naglilihim sa relasyon. Kunin muna natin lahat ng cards mo. Itong rabbit spirit, ang ibig sabihin, ang ilan sa inyo ay maging open ka sa mga bagong experience na mangyayari sa buhay mo kasi makakatulong ito sa improvement at saka growth ng buhay mo. Itong panther spirit naman, kahit dito, pinapakita pa rin yung takot sa situation. Pero, pinapaliwanag ng card na ito na meron kang power na para iangat yung sarili mo sa sitwasyon. At saka, ano man ang pinagdaraanan mo sa buhay, wala kang mang clue, meron pa rin itong kasagutan na mas makakapagpabuti sa iyo. Itong dragonfly spirit, binibigyan ka ng pagkakataon ng universe para magkaroon ng pagmamahal sa buhay mo. Hindi lang yung pang-financial or career. Kaya kung binibigyan ka ng sign patungkol sa love, ay i-grab mo ito. Kasi yan yung kapalaran mo at saka nasa tamang direksyon ka. At saka maganda yung mga cards mo, pabor na kapalaran. Ikaw lang yung makakapag-desisyon or makakapili kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Magandang pagkakataon nito lalo na kung patungkol man ito sa love, sa career or negosyo. Ito naman yung angel number mo. 999 tells you to surrender to the universe and allow it to show you the right direction to your life's purpose. (11:11) God is about to send a true life partner to you very soon. Pang-apat na card na ito. Na meron talagang nakalaan na para sa iyo. Gamit naman ng charms, alamin natin kung ano pa yung clarity sa situation mo.
Maybe ikaw ito o yung person mo na mahilig sa musical instrument or music. Itong heart naman, ang ibig sabihin ay true love. Magkakaroon ng clarity patungkol sa love at saka meron ka ng pag-aalayan nito. Ito naman ay pause na yung alaga mo na namayapa, siya yung isa sa nag-guide sa iyo. Itong salamin naman, ang ilan sa inyo ay mahilig sa fashion o kaya ikaw or ang person mo ay isa sa inyo yung nagsasalamin. Itong dress naman, ang ilan sa inyo meron kang okasyon na pupuntahan, event o kaya magbabakasyon ka, pinaghahandaan mo ito. Ang ilan nakapagbakasyon ka na talaga, nandyan ka na sa lugar na gusto mong puntahan. Aquarius, ito pa yung isa sa zodiac sign na pwedeng zodiac sign mo ito or zodiac sign ng person mo. Itong colored, ibig sabihin yung buhay mo kahit merong mga situation na pinagdaraanan ay yan yung next, happy ka pa rin. Pinipili mo pa rin na mas maging makulay yung buhay mo. At syempre kapag positibo ka sa mga ginagawa mo, abundance, yung kasaganaan na mismo yung lalapit sa iyo. Tuloy-tuloy na maganda yung reading mo kahit hanggang dito. Ito naman yung mga letters na posibleng nandito yung letra ng pangalan ng person mo. Ikaw na lang bahalang tumukoy.